Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganon din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Kumusta ang papa? Gusto kong umuwi pero ayaw pumayag ni Rafael. Sa susunod na linggo pa daw kami pwedeng makauwi dahil may business conference siya sa Cebu. Kausap ni Cassandra si Almira sa telepono. Nag-aalala siya kay Carlos dahil palagi raw itong nakakulong sa kwarto ngayon. 3 buwan na kayong hindi nakakauwi mula pa nang maging abala sa Rafael. Tapos ngayon mas malaking kumpanya ang hahawakan niya. Paano pa siya magkakaroon ng oras na umuwi rito? Nangako siya na uuwi kami sa susunod na linggo. Pakisabi kay Papa na sandaling panahon lang at nariyan na kami. Tapos na halos wala kayong 2 araw dito. Labis na nalulungkot si Papa. Kapag umaalis kayo, alam mo ba yon? Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Cassandra. Ngayon nagbabanta ang presensya ni Divina sa buhay nila ni Rafael. Ay mas lalong gusto niyang sa La Union na lang sila manirahan. Pero hindi na mabitawan ni Rafael ang posisyon na nagbibigay dito ng katuparan ng pangarap nitong humawak ng isang malaking kumpanya. Hindi na niya ito pwedeng iwanan para lang sa pansariling kagustuhan niya. Lilibangin ko si Papa pansamantala habang wala kayo. Pero kung uuwi naman kayo, yung matagal-tagal naman, yung magkakasawa naman tayo sa isa't isa. Biro naman sa kanya ni Almira. Sasabihin ko kay Rafael, kung hindi niya gusto magtagal, ay magpapaiwan muna kami ng mga bata, kahit 1 linggo lang. Naghahanda na si Rafael ng gamit sa maleta nang pumasok siya sa silid. Tulog pa ang kambal na kasama na ngayon sa kwarto ng mama niya at ng isang yaya nito. Huwag ka muna kayang pumasok ngayon. Suhestyon naman ni Rafael na makitang nakabihis na siya. Ihatid muna siya nito sa opisina bago ito mag-taxi naman papunta sa airport. Bakit naman? Tiyak na kukulitin ka lang ni Mike sa opisina. Hindi ko gusto ang tingin sa'yo ng lalaking yon. Parang si Divina lang yun, Rafael. Sabi mo nga, kailangan natin pakisamahan dahil parte sila ng kumpanya. Pero iniiwasan ko si Divina hanggat maaari at dapat ganoon ka rin kay Mike. Huwag ka mag-alala. Hindi naman ako nagpapadala sa mga sinasabi niya. Tara na't baka mahuli ka pa sa flight mo. Mag-iingat ka dito ha at ang mga bata. Humalik na mapusok si Rafael kasabay na mahigpit na yakap. Ito ang unang pagkakataon na magkakahiwalay sila nang matagal mula nang ikasal sila. Kahit siya ay hindi mapalagay. Kahit sa Cebu lang naman kung tutuusin. Sanay siyang araw-araw ay magkasama sila ni Rafael. Siguro naman ngayon pwede ka nang sumama sa lunch kasama ang marketing department. Tanong ni Mike nang puntahan siya nito bago mag 12:00 ng tanghali. Titingnan ko kung wala nang masyadong gagawin. Marami kasing iniwang trabaho sa Rafael, Mike. Pasensya na. Tugon para hindi naman lantaran ang pagtatanggi niya rito. Wala naman siya ngayon. Kaysa magkulong ka lang dito sa opisina niyo mag-asawa. Why not go out and have some fun? Tiyak na mag-i-enjoy din naman siya doon, kasama ng pinsan ko. Isang nakakalukong ngiti ang pinakawalan nito. Nagpunta sila doon para magtrabaho. Pagtatama naman niya rito. Hindi niya gustong ipahalata ang inis. Tiyak na pabor naman iyon kay Mike na inaakit ang pinsan nito, ang asawa niya, dahil may sarili din itong interes sa kanya. That's what you call business with pleasure. Nauunawaan mo ba ako, Cassandra? At natural na sa aming mga lalaki na kapag nakakalayo sa asawa o karelasyon, tumitikim ng ibang putahe. Naningkit naman ang mga mata niya sa katwiran ni Mike. Hindi ganoon si Rafael. Pero mahirap pa ring mapalagay kapag si Divina na ang pinag-uusapan. Hindi yun natural, Mike. Kailan pa naging tama na tumikim ng ibang asawa? Ganoon ka ba kapag nagkaroon ng karelasyon?
Well, kung ikaw naman ang karelasyon ko, bakit ako maghahanap ng iba? Ganyan din ang pananaw ni Rafael. Hindi niya ako lolokohin. Okay, fine. Rafael and you are inseparable. And you have this unconditional love. Walang makakatibag nun, kahit anong tukso ang dumating. Tila pagsuko naman ito na tumayo na mula sa kinaupuan. Di bale, sasabihan ko si Divina na tantanan na niya si Rafael dahil baka masira ang relasyon ninyo. Kilala ko ang pinsan kong yun. Kapag nagkagusto sa isang lalaki, she becomes overly so obsessive. Thanks. Isang tipid ng ngiti ang pinakawala niya rito. So, hindi ka ba talaga sasama sa amin? Hindi na siguro. Mas gusto ko din magpahinga at umidlip sandali lang. Pagdadahilan pa niya rito. Okay, have a nice day. Nang umalis si Mike sa opisina nila ni Rafael, ay sumandal siya sa swivel chair. Saka pumikit. 3 araw si Rafael sa Cebu, kasama si Divina. Ibig sabihin ay 3 araw din siyang hindi makakatulog at makakakain ng maayos. Tumawag naman si Rafael sa kanya kapag may libreng oras ito. Pagdating niya sa bahay ay nag-video call pa ito para kumustahin sila ng mga anak. Pero nagulat siya ng pagising sa umaga ay may mga natanggap siyang larawan mula kay Mike na kuha sa Cebu. Kasama ni Rafael si Divina sa isang bar kung saan halos nakayakap na ang babaeng iyon sa asawa niya. Ipinadala niya ang mga larawang iyon kay Rafael. Pagkatapos ay hindi niya sinagot ang mga tawag nito. Kanina pa tawag ng tawag ang asawa mo. Bakit hindi mo sagutin? Tanong naman ng mama niya habang kumakain sila. Kahit sa bahay ay tumatawag si Rafael, pero hindi niya gustong kausapin. Hindi pa naman yun matibay na basihan kung tutuusin para sabihin na nagtaksil si Rafael. Pero gusto lang niyang ipaalam na galit siya. Unang-una hindi na dapat sumama si Rafael sa bar, kasama ang malanding babaeng yun. Hindi ko ipinadala ang larawang yun para umiyak ka lang, Cassandra. Sulsul ni Mike sa kanya nang puntahan siya ulit nito sa opisina kinabukasan. Gusto ko lang ipakita sa'yo kung gaano kadesidido si Divina na akitin ang asawa mo. Don't worry, wala naman nangyari sa dalawang yun dahil parehong nakatulog na sa sobrang kalasingan. Ano ba talagang gusto mangyari ng pinsan mo? Na maghiwalay kami ni Rafael? Wala ba talaga siyang delikadesa? Hindi na niya itanago ang inis rito. Napakagwapo ng asawa mo, Cassandra. Hindi naman maitatanggi yun. Kahit ako'y kinaiinggitan ang apel niya sa mga babae. And Divina has this obsessive love disorder even before. Kapag nagkagusto na yun sa lalaki, gagawin ang lahat kahit pa makasakit ng iba. At kilala ko rin sa Uncle Hugo. Gagawin ito ang lahat para maibigay lang sa kanyang anak kung ano ang makakapagpasaya dito. Planado ang pagpunta ng asawa mo kasama si Divina sa Cebu para paglapitin talaga ang dalawa. Ano? Bakit ngayon mo lang sinabi sa akin yan? Because sooner or later, Rafael will fall under Divina's trap. At kailan ko lang din nalaman ang plano niyang yan. Gusto kong ihanda mo ang sarili mo sa mangyayari. Ang pagsasanib puwersa ng dalawang kumpanya ay bahagi ng plano para mapalapit ang dalawa. Pabor yun kay Uncle Hugo. Dahil gusto na niya mag-asawa ang anak niya. 2 birds in 1 stone, Cassandra. May asawa na si Divina. May hahawak pa sa kumpanyang iiwan niya para sa anak. Ginagamit lang niya si Rafael para sa pansariling intensyon. That's how business works. Kibit-balikat na wika naman ni Mike. Hindi ka ba nagtataka kung bakit hindi ako ang nilagay sa posisyon ng asawa mo? Ngayong-gayong ako ang pinakamalakit sa kamag-anak, bukod kay Divina. Laki sa luha ang pinsan kong yun. Kung humiling kay Uncle Hugo, ay kailangan maibigay. Kung hindi ay dadaanin niya sa pagpapakamatay. Ilang beses na nagkagusto si Divina sa isang lalaki na kailangan pang bayaran ni Uncle para pumayag na sumiping sa anak niya. Hindi niya isasama si Rafael sa sinasabi mong binabayaran, Mike. Mahina niyang usal rito. Nagulat siya sa mga revelasyon ng kaharap. Kung totoo man ang lahat ng yon, hindi niya alam kung ano pa ang dapat niyang paniwalaan.
Pero kung pagbabasehan ay ang pagkagulat ng lahat ng alokay ni Mr. Tantoco si Rafael para sa merging ng Tantoco at E-Wines, kahit hindi magkasinlaki ang dalawa, gusto na rin niya magduda. Kinuha nila ang loob ni Rafael at tiwala sa pamamagitan ng pagsuhol. Hindi nga siguro sa pamamagitan ng pera, pero lahat ng pabor na gusto ni Rafael ay ibinibigay ni Uncle. Basta ang kapalit ay pakasamahan lang ang pinsan kong yun. Alam na ni Uncle na may paninindigan ang asawa mo, kaya't sa ibang paraan niya idinadaan ang lahat. Gusto niyang umiyak sa inis at sa namumuong galit pero pinipigilan niya ang sarili. Thanks for the information, Mike. Pero hanggat walang malinaw na ebidensya na nagtataksil ang asawa ko sa akin, ay mananatiling haka-haka mo lang ang lahat. Gusto niyang ipakita na hindi siya madaling matibag dahil hindi na rin naman niya gusto magtiwala kay Mike. Pero kakausapin niya si Rafael pag alis na lalaking ito sa harap niya. Hindi ko rin naman inaasahan na maniniwala ka kaagad. Sige, hintayin mong dumami ang ebidensya mo bago mo kumprontahin si Divina o kaya ang asawa mo. Pero paano kung huli na? Sa tingin ko'y ikaw ang tipo ng babae na hindi naman martir. Bakit mo nga ulit sinasabi sa akin ang lahat ng to? Pag-uulit naman niya rito. May sarili ka rin bang intensyon, hindi ba? Of course. Mabilis naman itong pag-amin. Alin na lang sa dalawa? Una, ang mapaalis si Rafael dito. Dahil ako ang karapat-dapat talagang CEO. Malaki ang paghihirap ko para lang makuha ang posisyon yan. Kung malasakit lang sa mga tao'y mayroon ako, Cassandra. Noon pa na pag-usapan sa board ang paglilipat sa akin ni Uncle ng posisyon niya kapag nagretiro ito. Pero dahil dumating si Rafael sa buhay ni Divina, nabaliwala lahat ng naunang plano. Wala siya nakikitang galit sa mga mata ni Mike katulad ng inaasahan niya. Ang totoo, ang sinasabi nito, inaasahan niya kahit papaano ay mataas ang boses nito at kakikitaan ng galit sa mga mata. Pero kanina pa ito mahinahon sa pagsasalita sa kanya. At ang pangalawa, kung nagtagumpay si Divina na agawin ang asawa mo, nandito ako para sa'yo. I mean, gustong gusto talaga kita. Kaya kong i-give up ang pangarap kong maging CEO kung ikaw naman ang kapalit. But I don't want to scare you. I am just being honest. Marahas siyang umiling rito. Hindi ganoon kasimple ang pag-aasawa, Mike. It's a long-time commitment. Hindi yun natatapos sa isang pagtataksil lang. Ibig mong sabihin, ay kaya mong patawarin si Rafael kapag pumatol siya kay Divina? What do you mean? Divina is planning to seduce your husband tonight, Cassandra. Kaya ba niyang labanan ang tukso kung kalasingan at babaeng nakahubad na sa harap niya ang nakahain? Kilala ko si Rafael. Hindi na yun magagawa sa amin ng mga anak niya. I hope so. Tataas ang respeto ko sa inyo mag-asawa kapag nagawa niyang lagpasan ang pagsubok na ito galing kay Divina. Tulad ng sinabi ko, magkasama ang dalawang yun ngayon at tiyak na magkasama naman sa bar mamayang gabi. Kung nakaligtas ang asawa mo kagabi, tiyak kung hindi na siya palalagpasin ni Divina ngayon. Nang makalabas si Mike sa opisina niya ay tinawagan niya ang telepono ni Rafael. Si Divina naman ang sumagot na lalong ikinainit ng ulo niya. Gusto kong kausapin ang asawa ko, Divina. Ang hilig mo talagang magnakaw ng telepono ng iba. Matatag niyang utos para ipakita na hindi niya ito gustong kausapin. Sa akin siya na 3 araw, Cassandra. Tingnan lang natin kung babalik pa siya sa'yo. Pagbalik namin dyan, ipapatikim ko sa kanya ang pinakamasarap na putahe na hindi niya natikman. Hindi ako ipagpapalit ni Rafael sa'yo. You are sick, Divina. Kakausapin ko ang asawa ko dahil pauuwiin ko siya ngayon din. No way. Pabulong naman itong sagot sa kanya. Masarap ang tulog niya sa tabi ko. Hintayin mo na lang siyang makabalik sa Manila sa linggo. Bye. Itinapon niya ang telepono. Saka nagligpit ng mga gamit sa opisina. Sigurado na siya ngayon
na hindi sila titigilan ni Divina. Kailangan niyang magdesisyon para isalba ang pagsasama nila. Kayo muna ho ang bahala sa mga bata, ma. Mabilis siya nag-impake ng mga gamit dahil pupunta siya sa Cebu. Kung hindi niya makakausap si Divina na maayos, kailangan ng mamili ni Rafael kung sila ng mga anak nila o ang kumpanya. Bakit padalos-dalos naman ang pagpunta mo sa Cebu? Baka naman abala lang si Rafael sa conference, kaya hindi mo makausap. Hindi mo pwedeng pairalin ang selos kapag nasa trabaho kayo, anak. Pahapiyaw lang niyang naikwento sa ina kung bakit siya papunta sa Cebu. Nag-research siya sa internet ng tungkol kay Divina at sa Tantoko, at doon niya nabasa ang isiniwalat nga ni Mike. The woman has overly obsessive disorder. May ilang balita noon na ikinulong pa nito ang lalaki na gustuhan sa isang silid para hindi ito makatakas kay Divina. Lahat ng nagustuhan nitong lalaki ay ibinibigay ni Mr. Tantoko para hindi ito magtangkang magpakamatay, katulad ng ginawa noong unang tinanggihan ito ng isang lalaki. Hapon na sila kasakay sa eroplano. Hanggang ngayon ay hindi pa rin sila nakakapag-usap ni Rafael na hindi na tumawag ulit sa kanya. Alam niya kung saang hotel ito nag-check-in dahil nabanggit iyon ng asawa bago umalis, at tiyak niyang katabi lang ng silid nito ang silid ni Divina. Huwag lang sana niyang aabutan sa hindi kaaya-ayang tagpo dahil si Rafael ay hindi niya patatawarin. Pagdating niya sa hotel sa Cebu, kung saan nanunuloyan si Rafael, ay pinaakyat siya ng room attendant sa 6th floor. Kumatok siya sa pintuan na kaagad namang pinagbuksan ni Divina. Nasaan si Rafael? Bakit ka nandito? Nagsimula ng kumabog ang dibdib niya sa kaba. Nang ilibot niya ang paningin ay nasa isang kama ang telepono ng asawa niya. Pero walang maleta roon at lalong walang ibang gamit ni Rafael. Pero ang silid na iyon ay pandalawahan. Dapat ba siyang mag-isip na magkasama nga ang dalawa sa iisang silid? Natural na sa konferensya ngayon. Sumunod ka dito dahil natatakot kang maagaw ko siya. Isang nakakalokong ngiti ang ibinigay nito. Pumasok naman siya sa silid. Hindi mo siya maaagaw sa akin, Divina. Ginantihan niya na nakakasultong tingin ang babaeng kaharap. Sa mata ni Rafael, sa mata ng Diyos, at sa mata ng batas, kami ang mag-asawa. Tigilan mo na ang kabaliwan mo dahil hinding-hindi ka niya papatulan. Totoo ba? Well, we slept together last night. Magkatabi kaming gumising, magkasamang naligo. Paano mo sasabing hindi niya ako papatulan? I don't believe you. Ipinakita niya ang tapang sa kailangan niyang ilabas, kahit nangangatog na ang tuhod niya sa galit. Wala siya dito ngayon, ni hindi ko kayo nakitang magkahawak ng kamay. Maniniwala lang ako kung may similyang naiwan ang asawa ko dyan sa Makatimong Kipyas. Hanggat wala, mananatili kang isang babaeng desperado na naghahabol sa lalaki mo lang gusto ni katiting sa'yo. E di huwag kang maniwala, but he is mine from now on, Cassandra. Hindi mo mahanap si Rafael dahil nilayo ko na siya sa'yo. You are sick, Divina. You need professional help. Tumalikod siya sa babae pero nahagip nito ang buhok niya. Hindi niya inaasahan na magiging bayolente ito dahil bukod sa sabunot at ginudngod siya nito sa sahig dahil nawalan siya ng panimbang. Divina. Nagdidilim ang paningin niya pero pilit siyang tumatayo. Umupo siya sa kama nang makaramdam ng hilo. Fine. Palakad-lakad naman si Divina sa harap niya. Na tila ba naguguluhan kung ano ang dapat ikilos. Nakita niya ang paginginig nito. Pinunasan niya ang noo nang maramdaman na may likodong gumuhit sa mukha niya. Dugo. Masakit rin ang parting iyon sa noo na pinanggalingan ng tumutulong dugo. Kailangan ko nang umalis. Tumayo siya pero itinulak siya sa kama. Dahilan para mapahiga siya roon. Wala siyang lakas na labanan ito dahil nakakaramdam siya ng pagkahilo. Umalis si Rafael kanina nang hindi mo sagutin ang mga tawag niya. Hindi na niya tinapos ang business conference dahil nag-alala siya sa'yo. Malandi kang babae ka. Tama ka. Kahit maghubad ako sa harapan niya, hindi niya ako magagawang tingnan sa kung paano kaniya titigan.
He even looked at me with disgust. Because he loves me, Divina. And he is fine man. Pabulong niyang wika rito. Maghanap ka ng ibang lalaki na para sa'yo. Hindi si Rafael yun. Nanatili lang siyang nakahiga dahil inaantok na siya. Ang alam niya ay bawal matulog kapag galing sa pagkabagok at pagkahulog. Baka hindi na siya gumising. Kapag nagpadala siya sa antok, kinukurot niya ang kanyang sarili para hindi siya tuluyang bumigay. Pero hindi niya naiwasang magpakawala ng luha. Umuwi na ba si Rafael sa Maynila? Dapat ay hindi na siya nagpadalos-dalos sa pagpunta niya sa Cebu. Dapat ay nagpakatatag siya at pinaniwalaan si Rafael na hindi ito magtataksil sa kanya. Call a doctor, Divina. I need help. Sa halip na sundin ang pakiusap niya, ay tumawa lang ito na malakas na tila nababaliw. Kung hindi ko na ikulong si Rafael dito, idi ikaw na lang. Wala akong hinihingi sa daddy ko na hindi ko nakukuha, Cassandra. Kapag wala ka na sa landas niya, imposibleng hindi niya ako pansinin. May pag-asa pa pala ako para tuluyan kang mawala. Divina. Pilit siyang tumayo para isalba ang sarili. Tiyak niyang hindi siya tutulungan ni Divina. Kahit lumuhod at magmakaawa siya rito. Mas gusto pa nga nito na tuloy siya mawala ng malay. Kailangang makahingi siya ng tulong sa labas. Pero na makita ng babae ang pagtayo niya, ay kaagad siyang itinulak ulit nito. Walang ibang paraan kung hindi ang magpanggap na wala na siyang malay. Hindi siya tatantanan ni Divina hanggat nakikitang buhay pa siya. Nawala na ang pagkahilo niya at ipinagpasalamat niya iyon. Kanina pa siya nagdadasal na huwag siyang tuluyang mapahamak sa mga kamay ni Divina. Hindi niya pwedeng iwan si Rafael at ang mga anak nila na ganoon na lang. Hindi ko sisirain ang pangako ko na ikaw lang ang pag-aalayan ko ng pag-ibig hanggang sa dulo ng aking buhay. Nayugyug ni Divina ang balikat niya para siguruhin kung may malay pa siya. Sinikap niyang huwag makagawa ng anumang paghikbi, kahit sobrang sakit na ng sugat sa noo niya. Ipinagpasalamat niya na lang na nakapatay ang ilaw, kaya hindi gaanong maliwanag sa silid. Ang bintanang salamin ay nasa kabilang sulok pa. Sana lang ay mapaniwala niya ang babae na tuluyan siyang nawala ng malay. Nanatili siya nakapikit habang pinakikiramdaman pa rin ang kilos ni Divina. Naririnig niya ang bawat yabag ng paa nito, paroon at parito sa silid. Ang pagsisilid ng mga gamit sa maleta, ang pagsara ng maleta bago ito tuluyang lumabas ng silid at iniwan siya. Doon na niya hinayaang ilabas ang hagulhol na mapagtanto na nakaligtas siya sa mga kamay ng babaeng gustong sirain ang pagsasama nila ni Rafael. Ma, halos paos na ang tinig niya nang tumawag sa mama niya. Nasa Cebu ka na ba? Kanina pa nandito ang asawa mo. Hinahanap ka, Cassandra. Umalis lang sandali dahil may isusumite raw siyang resignation sa opisina. Ano ba nangyayari? Bakit ang sabi ng asawa mo, nagkamali siya ng desisyon at dapat nakinig siya sa'yo? Lalo siya napahagulhol sa kaalamang bumalik na si Rafael sa Maynila para tapusin ang anumang ugnayan sa mga tanto ko. Uuwi na ako dyan, ma. Pangako, ihalik mo ako sa mga bata. Pagkatapos kausapin ang mama niya, ay dinampot niya ang telepono para tumawag sa receptionist ng hotel. Pero pagkababalang ng receiver ng telepono, ay bumukas ang pintuan at bumungad ulit doon si Divina. Malandi kang babae ka. Tuloy-tuloy ito sa kanya at lumapat ang kamay nito sa pisngi niya. Hindi ka pwedeng mabuhay dahil hindi mapupunta sa akin si Rafael. Sinubukan niyang manlaban dahil alam niyang may dadating na saklolo anumang oras. Sana lang ay huwag mahuli ang lahat. Isinangga niya ang kamay sa bawat pag-atake ni Divina sa kanya. Bago nanlalabo ang paningin niya, ay pumasok na ang 3 empleyado ng hotel para awatin si Divina sa pagsalakay nito sa kanya.